Hello, magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Komentaryo lang po natin itong mga nangyayari sa ating paligid mga kababayan. At nakalunos-lunos na po ang nangyayari ng mga involved sa ating mga krimen. Mga bata na po mga kababayan. At nangyayari pa sa loob pa mismo ng mga eskwelahan natin mga kababayan. Kung hindi sa loob ng eskwelahan, sa labas ng eskwelahan, aabangan ang kanilang mga kaaway na nag-aaral sa loob ng ating paaralan, mga kababayan. Yan po ang nakakalungkot. Ang nakakalungkot pa dito, mga kababayan, pabata ng pabata ang gumagawa ng krimen sa ating lansangan. Sana ang intelligence funds ng gobyernong ito, mga kababayan, bakit hindi na monitor ang nangyayari sa paligid ng ating bayan? Yun po ang nakakalungkot na katotohanan dito, mga kababayan. Nakakalungkot po, kasi nga po, pa-involve ang pabata ng pabata ang kumikitil ng buhay ng kapwa niya. Yan po ang nakakalungkot na katotohanan. Pakinggan lang po muna natin itong favorite song ng ating kagalang-galang na presidente. Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag, Marcos Bangag, 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 Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos. Yan po yung favorite song ng ating kagalang-galang na presidente. So pakinggan lang po muna natin itong ni Idlingaw mga kababayan. Kasi mayroon pong balita ang TV5 dito tungkol dyan sa massacre sa Tacloban mga kababayan. Matatawag bang massacre ito o talagang lang mga kababayan? Kasi nga po, hindi natin makikita. Wait lang. Ayan. Back natin. Back. Wait lang po. Ito mga kababayan. Pakinggan na po muna natin si Idlingaw mga kababayan. Legit ba ang kumakalat na umunoy messages ng dalawang menor de edad na gunman sa Tacloban shooting? Lumalabas na may tinarget talaga sila nung sila ay nagpaputok. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 singer April Cuesta. Tinawag ni Interior Secretary June Vic Rimulya na first recorded mass shooting sa Pilipinas ang walang habas na pamamaril ng dalawang menor de edad sa Tacloban, Leyte. 3 ang nasawi habang 20 ang nasugatan. Base sa inisyal na investigasyon, lumalabas umanong may hinahanap na target ang 14 anyos na si alias Nash at ang 15 anyos na si alias Rod. Hindi pa makumpirma sa ngayon kung isa sa mga biktima ang umano'y target. Base doon sa isang witness, pagdating nila dito sa dulo ng koridor, ito si age 15, ito yung nag-verify kung nandoon yung target nila. However, negative daw doon yung hinahanap nila, bumalik. So, para silang nag-tactical movement papunta doon sa whole stretch ng koridor. At basta-basta na lang pumutok doon sa window. Sinampahan na ng patong-patong na reklamo si alias Rod alinsunod sa batas, habang si alias Nash exempted muna sa ilalim ng intervention program. Dinala ang dalawa sa Regional Rehabilitation for Youth sa Tanawan. Yan nakakalungkot mga kababayan. Kasi nga po, meron po tayo juvenile na batas para sa mga bata. Na below 15, ligtas ka sa kaso. Yan po yung pinasa ng ating magiting na si Kiko Pangilinan mga kababayan. Kaya nga po, tinutulig sa po sa ngayon na gusto pong ibaba dyan ng 10. Kasi nga po, meron na pong, dito po sa balitang ito, meron pong confirmation na meron pong text messages itong dalawang batang ito. Messenger na mga kababayan. Na nag-uusap sila tungkol dyan sa juvenile na batas, mga kababayan. Ang sinasabi nila, pag 14 ka, ligtas ka sa kaso. Pag 15, hindi masyado pa ligtas. Ngayon, itong 15, kunti lang ang binaril nito, mga kababayan. Pero yung 14 years old, yun ang habas na namamaril, mga kababayan. Hindi natin alam kung sino nakapatay doon sa 3.
3 ba o ilang ba yung namatay na bata dyan at 20 po ang nasugatan dyan. Ngayon po, ang sinisisi nga po dyan, ito naman mga gagaling nating mga senador na bida-bida, ang tinutukoy na dahilan daw di umano ay ang gaming doon sa computer, mga kababayan. Hello? Madam Risa Ontiveros, naririnig mo ba yung sarili mo? Pag-ingat ka dyan kasi meron niyang mga rules and regulations sa mga gaming na yan kasi 18 and above nakalagay dyan. Tapos sasabihin mo na na ang dahilan yung gaming na yan sa online. Nakakalungkot naman pong isipin na sinisisi mo pa yung gaming na yan. Samantala, itong mga batang ito, mayroon pang text messages ito, mga kababayan. Yan po ang nakakalungkot na katotohanan. Bakit nga po ba niya ginagawa ito, mga kababayan? Dahil nag-usap itong 2 batang ito tungkol sa kung makakasuhan ba sila o hindi. Yan po, sinasamantala po. At ginagamit din po ito ng mga halang ng kaluluwa natin sa mga illegal drugs, siguro ang mga batang ito. Pag-deliver kasi alam nila na hindi sila makakasuhan. Halimbawa, magpa-deliver ka ng droga, gamitin mo yung bata. Mahuli man, ligtas ang bata. Di ba po? Babayaran lang yung bata o magkano, ginagamit ito ng mga halang ang kaluluwa, mga kababayan. Kasi nga doon, dahil nga dyan sa Juvenile Act, mga kababayan, magiting na Kiko Pangilinan, mga kababayan. Ginagamit na po ang batas na ito ng mga bata. At alam nito mga bata, yung mga batas na ito, mga kababayan. Alam nila kasi nag-uusap sila. Ibig sabihin, pinag-aaralan nila itong batas na ito. Na pwede silang gumawa ng krimen nang wala kang kakaharaping kaso. Excuse me po. Yun po ang nakakalungkot na katotohanan, mga kababayan. Isipin nyo po, mga kababayan, nag-usap sila sa messenger. Kaya nga, ang tanong kagad ng bata na unang nahuli, makakasuhan ba ako? Makakasuhan ba ako? Yun po kagad ang tanong niya kasi nga po, nag-uusap sila tungkol sa Juvenile Act na yan. Na batas na yan, mga kababayan. Ngayon, ang naasunto, yung 15 anyos na kunti lang ang binaril. Itong 14, napakaraming binaril nito, mga kababayan. Kasi 15 and below, ligtas sa kaso, mga kababayan. Yan po ang nakakalungkot dyan. Tapos ngayon, itong mga kagagalang-galang natin mga senador, umiipal pa, pa-beauty agad, lalong-lalo na si Madam Risa Ontiveros. Ang sinisisi, yung online game, mga kababayan. Binabigan nga siya ng babala ni Marcoleta regarding dyan sa online gaming na yan, na bakit mo kagad yan ang, pag-isipan mo muna, ano bang naging dahilan? Bakit ba namaril itong mabatang ito? Pinapalabas nila dahil sa bullying, binubuli, mga kababayan. Ayon sa balita ko, tahimik naman daw itong 2 batang ito. Hindi naman daw ito palalabas na pag nasa bahay lang. Pero bakit dumating sa punto na ganito na maril sila, mga kababayan? At saan sila natutong kumalibit ng baril at kumasa ng baril, mga kababayan? Mahirap po ikasayan, mga kababayan. Hindi ate alam kung anong klaseng baril ang ginagamit nila dyan. 38 ba? 9mm ba? 45 ba? Di ba po, mga kababayan? Yan po nakakalungkot na kakatotohanan. Bakit po kaya nai-involve na pabata ng pabata ang ating krimen? At ayon sa ating DILG, ligtas daw po ang ating mga kasalanan, ang ating lansangan sa mga krimen, mga kababayan. Nakakalungkot po na parang niluloko po tayo ng ating DILG secretary. Ito po, isang mambalita na kalunos-lunos din. Ito, bago lang ito nangyari, mga kababayan. Ito naman po, pakinggan po na natin si Rapi Tima ba ito? Sige, pakinggan na Nangyari po yan sa labas ng paaralan kung saan 17 anyos ang biktima at 15 anyos ang nanaksa. Nakatutok si Bon Aquino. Mag-aalas 6 ng gabi kahapon nang saksakin sa tiyan ang 17 taong gulang na grade 8 student ng kapwa estudyante sa Silang Cavite. Base sa police report na nakuha ng GMA News, nagkainitan ang 2 menor de edad hanggang sa nagpakawala ang biktima ng magkakasunod na suntok sa suspect. Bilang ganti, bumunot ang suspect ng patalin na siyang ginamit panaksak sa biktima. Yung suspect po is naglalakad lang. Tapos yung biktima po is
sinuntok niya yung suspect. Pinagsuntok niya po, tapos yung suspect po gumante. Yun po ay may hawak ng batalyon. Yun po yung nangyari. Tapos yun, bigla nang tumakbo yung suspect. Sinubukan anya nilang awatin ng dalawa pero Hindi po agad kami nakalapit eh. Kasi ang bilis nga po ng pangyayari. Pagsaksak, sabay takbo na po. Ayon sa mga otoridad at Yan po, nakasaksi nakakalungkot dito mga sa kababayan. bahaging Kasi nga po, talaga pong hindi na po ligtas, mga kababayan. 15 anyos po, isipin mo, 17 years old yung sinaksak. 15 anyos yung sumaksak, mga kababayan. Ganon nakalalakas ang loob ng mga ating mga kabataan. Tapos sisisi ng ating kagalang-galang na palasyo, si Duterte na naman. Samantala, no panahon ni Duterte, takot lumabas ang mga kriminal, mga kababayan. Dahil alam nila kung anong mangyayari sa kanila pag gumawa sila ng kalokohan. Ngayon, sinisisi ng ating ang kagalang-galang na tagapagsalita na si tagapagsinungaling na si Claire Castro na ang Duterte na naman daw may kasalanan, mga kababayan. Yan po nakakalungkot na katotohanan, mga kababayan. Bakit kaya lagi na lang Duterte? Isipin niyo po, mga kababayan, nauna yung Tacloban, may kasunod po na nangyari sa 13 Martires na babae naman po ito. Ayaw ko lang pong ipakita, baka maban po tayo dito sa YouTube. Kasi mga bata po, pumasok po sa isang classroom, nagbigla na lang pong nagsasilaksak yung mga estudyante na nandun sa loob. Alam ko po, marami pong nakapanood sa inyo ng video na ito. Kasi nilabas po ito sa CCTV lang po ang kaya nga po walang sounds. Kaya ayaw ko pong ipakita. Mayroon sana akong video rito kasi talagang actual po kung paano pumasok yung batang babae, pinagsasaksak yung isang buong classroom doon, hinabol ng hinabol, bawat lapitan, saksak, bawat lapitan, saksak. Nakakarumal-dumal po. Hindi po natin alam kung ganun na ba talaga kalakas ng loob ang mga kabataan natin ngayon para manakit ng kapwa nila bata. Mga kababayan, yan po ang nakakalungkot, mga kababayan. Nakakalungkot po talagang isipin. Doon po ang aking panawagan sa gobyernong ito na sana, wag po sana nilang hayaan na mangyari na dapat pala, sinicheck kasi pinababayaan na po eh. Wala po yata security card na mga, dati naman po meron. Kasi dati, nung nag-aaral kami, kung walang security card ang meron sila daw yung CAT, yung mga gumaganap doon, yun ang nag-check ng mga gamit ng mga estudyante. Ngayon wala na po yata. Wala na yata nangyari. Ay, wala kung may security ba? Itong eskwelahan na ito. Dapat talaga, mayroon talagang pinilalagyan na yan ng isang barangay tanod o dalawa tuwing pasukan para mag-check ng mga gamit ng mga estudyante bago papasukin. Dapat po, ganun ang ating gawin ng mga local government dyan. Mag-assignment ng isang barangay tanod sa bawat barangay na may eskwelahan at maglagay ng isang dalawa o barangay tanod tuwing pasukan para i-check yung mga gamit ng mga bata. At dapat, isa lang ang pasukan. Kasi alam naman natin yung eskwelahan, marami pong pasukan yan minsan. Minsan may sa likod, minsan may sa labas. Kaya dapat po i-secure lahat na dito lahat ang pasukan. Walang papasok dyan sa mga iba patong pinto na yan, mga kababayan. Yun po ang dapat gawin dyan. Nakakalungkot lang pong isipin, mga kababayan, na pabataan na po ang pumapatay ng kapwa bata. Isipin mo, yung huling pangyayaring ito, 15 ang sinaksak, ang sumaksak. 17 years old ang sinaksak, mga kababayan. Ganun kalalakas ng loob. Isipin mo, ganun na po. Diba, dami na pong nangyari. Mismo pang nandun pa, senior citizen, binubugbog ng isang adik sa rugby. Opo, nababalita po yan, nagbabiral po sa YouTube, sa Facebook yan, mga kababayan. Pero anong action ng gobyerno? Ang sabi ng ating DILG Secretary, save daw ang ating lansangan, mga kababayan. Yan ba ang safe? Nakaka-alarma na po ito, mga kababayan. Mag-ingatan po natin ang mga magulang natin, sinusundo, kahit mga dalagita na yung mga anak natin, sinusundo sa eskwelahan. Nakakatakot ngayon. Kasi mismo sa loob na ng eskwelahan nangyayari ang krimen, mga kababayan. Paano na kung mangyayari pa sa mga kolehiyo yan? Di ba po, mga kababayan? Sana wag naman po. Ingatan po natin ang ating mga anak, mga apo, at mga nag-aaral dyan lahat sa ating mga eskwelahan. Dapat po, ang panukala ko lang dyan, dapat barangay, kung walang security guard ang isang eskwelahan, dapat maglagay ng isang tanod para tuwing pasukan,
mag-check ng mga gamit ng mga bata. Maging kinder man yan, maging high school o grade 12, kailangan i-check lahat. At isa lang dapat ang pasukan ng mga estudyante. Kasi marami pong eskwelahan na marami pong daanan, mga kababayan. Yan po ang nakakalungkot. Hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Palambing naman po ng like, share, and subscribe po to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. At mayroon din po tayong Facebook page, mga kababayan, na Deo Durano TV 2.0. At palambing naman po din, mayroon din po akong Facebook profile, Bing Suniega Durano, mga kababayan. Marami pong salamat. God save the Philippines. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot.